Ay, nako, may tawag sa kabilang line si Dayan ng QC. Dayan, hello. Hello, Papa Jack. Wow. Good morning na, Dayan. Ay, good morning. Sorry. It's okay, it's okay. Dayan, nag-vote ka na ba sa akin? Not yet. Super Wow, may pag-arte. Not yet, are you sure? Oh my God. Alright, so, Sorry, kinakabahan ako. Ganun ba? Okay, yun talaga first time kinakabahan. Si John nung first time kinakabahan siya. First time after so many years, mga kaibigan. Ayan. At, ilan taon ka na? 23. 23. Ang ginagawa sa buhay ni Dayan? Working. What's the job you have? HR sa isang private company. Hayop, man! HR, wag ka na! So, ganyan ka mag-interview? Interview. Ha? Apa. Grabe. Ganyan, di ba? So, may strict ka ba? Strict? Medyo. Kailangan yun. Gano'n. Apo. Anyway, ayun. Napatawag ka para maghanap ng empleyado rito? Hindi po. Hindi. Aplikante, meron ba? Hindi po. Papa siya kasi I wanna ask for an advice. HR ka? Tatanong ka na ba sa akin, di ba? Sa isang kumpanya, sa HR papunta yung mga, di ba? Siyempre, sabi nila kapag matalino daw sa career, medyo bobo sa love life. So matalino ka? Hindi, sabi lang. Yan. I believe you, sir. You sound so intelligent. Yun. Kasi I had ex-boyfriend mga 2 years ago. Tapos, super love ko talaga siya. Gano'ng katagal naging kayo? 2 years din po. 2 taon. 2 years ago, naghiwalay kayo? Opo. Who said goodbye? Siya. Iniwan ka niya? Oo, without explaining why. Although I know naman that tapos doon, ano yung alam mo dahilan ba't niya iniwan? Kasi ganito po yun, medyo critical. Namatay yung daddy niya. So, very close kasi sila noon. Alright, hindi kita marinig ka, nawawala-wala ka. Hello, sorry. Yan. Namatay kasi yung daddy niya. So, very close sila noon. So, after nung namatay yung daddy niya, parang gumuho na yung mundo niya, parang gano'n, wala na siyang ibang gustong i-consider. Tapos, pumasok siya sa isang problema na napakahirap. Nagkaroon siya na parang, I don't know if it's in proper, affair with a gay. Okay. Tapos yung parang tumulong sa kanya kung paano mag-move on, parang bigyan siya ng pananggaliang. In terms of, parang giving him gadgets, supporting his studies, parang ganon. Parang kasi medyo isip bata pa si ex-boyfriend nun. Parang medyo gusto lang niya happy-go-lucky, ganon. Although, naging honest naman siya sa akin na sabi niya, kung magbabago yung pagtingin mo, nasa sa'yo na yun. Pero still, since mahal na mahal ko yung tao, parang tinanggap ko. Tapos, while kami, sila din nun. Parang ganon. Although parang tinutulungan lang siya monetary. Gaano katagal yung pagsasabay nyo nung the third party? Kung gaano kami katagal. Siguro mga few months lang kami nag-start, kumenter na yung third party. Wow. So, amazing party. Grabe. So, parang feeling ko, ewan ko, siguro para sa akin kasi since naiintindihan ko siya, kumayag ako. Saka parang nilaloko-loko siya. Sabi ko, sige, okay lang yan. Parang kasi gusto ko rin na makalimutan niya yung daddy niya and yun. So, kumayag ako. Tapos nung after 2 years ago, nakipaghiwalay siya ng yun, parang hindi na niya in-explain. Pero alam ko naman na yun yung reason. Tapos recently lang, siguro this year lang,
sabi niya na, alam ko naman hindi ka magiging masaya sa akin, hindi ako deserving, ganyan. Pero sinasabi ko na, I'm with somebody else, na sabi ko, nakapag-move on na ako, parang nagpe-pretend lang ako. Pero, simula nung umpisa hanggang ngayon, parang siya pa rin. So, parang gusto ko lang malaman na, I have to move on na ba? I know I have to move on na, pero, paano ko sisimulan? Ganito yun, hindi rin siya nakatapos ng college. Kasi ang sabi niya sa akin, he's asking for parang assistance dun sa day kasi namatay na yung daddy niya, parang wala nang tumutulong sa kanila in terms of tuition fee, ganyan. So, payag ako. Tapos hindi rin niya natapos hanggang ngayon, meron pa siyang riningin. Parang sa sarili ko, okay, nasa na yung ano. Tapos ngayon, parang sabi niya sa akin, nagbabagong buhay na daw siya. Although, naniniwala naman ako. Parang dati, namatay na din yung years. Ano, church ngayon, every Sunday talaga, sabi niya, ano na siya, babalik loob na. So, hindi ko lang alam kung paano ko sisimulan. Kasi sinabi niya naman sa akin na kahit anong mangyari, don't forget that you're really special for me. So, siyempre nahihirapan din ako. Parang, sabi ko nga kay Lord, parang, Lord, kahit hindi na siya, parang ano, you know that I'm not asking you to, parang ibigay siya sa akin ulit. Walang makitang, meron siyang magandang discussion sa buhay. For me, yun lang. I don't know how to start lang on how to move on. Kaya, for love in tao. Yan, kapag siya. What's your question, by the way? Yun po. I don't know kasi kung paano sisimulan. Dapat ko na ba talaga siyang kalimutan? Kasi my friends are telling me na, alam mo, tanga mo, kasi maganda ka naman, talino ka naman. Bakit mo kailangan hintayin yan? Bakit mo kailangan parang ano, i-depend yung sarili mo dyan. Nag-aaksaya mo pa ng panahon yan. Although, sino sabi niyan? Mga friends po namin, kasi we have circle of friends. Mga barkada. So, pag nagkikita kami, parang hindi rin namin maiwasan. Alright, stop. Dayan. Apo. I don't know if you will agree sa akin. Pero nung time na kayo pa, you love him more than he loved you. Siguro. Gusto ko nga sabihin sa inyo, pero sabihin ko na rin, gusto ko na rin naman eh. Diba, na he kept you for a while sa buhay niya, diba, para just to make things look normal for him. Dahil meron siyang lover na gay. Diba, but I don't think mahal ka ng taong to. Kumbaga, pinigyan mo lang siya ng chance, in-offer mo yung chance sa kanya. Diba, that someone like Dayan, diba, kayang intindihin yung hindi ko alam paano pagiging unfair niya because he was really unfair. Kaya lang alam mo din, nalulungkot ako sa banda. Alam mo bakit? How dare you, di ba, kayong dalawa na lalaking to drag yung idea ng pagkawala ng daddy niya para ibintang, di ba, sa daddy niya, yung nangyaring pagkakapariwara kung pariwara man ang tawag sa buhay niya. It's just unfair. Patay na yung tao, pagbibintangan niyo pa ng ganyan. Diba? And you believe on this so firmly. Diba? Hindi naman sinasabi na pinagbibintangan yung daddy niya, pero yung the idea na doon nang galing yun, diba? Parang it's just so unfair. Pag naniniwala ka sa bagay na yun. Or in fact, decision to ng boyfriend mo. Ng time na yan. Diba? Nabaliwalain ka. Diba? And obviously, decision mo. Diba? Na pumayag, baliwalain ka rin. Am I making sense here? Yes. Pero gusto ko rin kasing i-consider yung parang iniwan niya ako dahil parang hindi niya na rin sayang. Parang Dayan. Dayan. Yes.
Alam mo, if I say yes sa definition mo, para ko na sinabi na, oo nga, pag nagmamahal tayo, di ba, magpakabobo tayo na sadyain natin. Di ba? That we let our partners, di ba, na maging unfair sa atin, di ba? Hindi. Pumayag ka na, di ba, na maging unfair siya sa'yo, di ba? Wala na akong pakialam dayan kung yung naging third party ay bading o babae, di ba? Hindi na yun ang usapan dito eh. Ang usapan dito, binigyan mo siya ng lisensya, di ba, nagawin sa'yo to, you allowed the guy. At hindi ko alam for 2 years na kayo at sila, di ba kung minahal mo siya o nagmukha siyang, di ba, goal sa iyo para ma-achieve na I can do something, di ba, para tong lalaking to can be mine exclusively. Parang yung dating eh. Naging goal mo siya instead of a partner. Di ba? Naging challenge sa'yo, di ba, na maging part siya ng buhay mo exclusively. And you're asking me tonight kung paano makakalimutan siya? Tama. Do you still love the guy? Yes. Alam ba niya mahal mo siya? I don't know. Hindi ko. I'm telling, sinasabi ko po, pero parang pabiro lang. Just you. Pero, So nag-uusap pa rin kayo? yes, we're friends. Okay. And nararamdaman ko na somehow, mahal din niya ako. It's just that parang wala pa lang siyang ipagmamalaki or Sabihin parang, mo nga sa akin ngayon, Dayan, kung paano mo naman nasabing nararamdaman mo na mahal ka niya. Para hindi ko isipin nagfi-feeling ka na naman. ay sorry naman. Kasi sinabi na niya, kasi parang he's a man of few words eh. Nasabi na niya sa akin early this year na parang you're special, tandaan mo na lagi lang ako nandito, mahal na mahal kita, pag hindi ko na kaya, gilahin na ako sa summer, parang ganun, pero pabiro lang. We don't talk that much about what we feel kasi very casual kami. Siyempre, friends, ayaw naman namin medyo makakat mga bagay-bagay kung hindi pa naman kami parehong ready. Kasi baka magkaroon ng... Hindi ka ready, Dayan? Hindi pa siya ready. Yung natatakot po kasi ko daw baka masaktan lang ulit ako. Just in case na bumalik siya ulit sa akin. Bumabalik ba siya? Parang nararamdaman ko na gusto niyang bumalik. Kasi my friends are telling me also. Hindi ko alam kung gusto kong tawanan ka ngayon. Diba? Kasi parang very confusing nga. lahat ng sinasabi mo sa akin ngayon, diba, gawa ng gut feel, diba? Pakiramdam ko po, love niya ako, feeling ko babalik siya. I don't get it. Not making any sense. Alright. Pwede ko bang i-summarize to, itong kwento mo? Para maging madaling intindihan, okay lang? Opo. Alright, 2 years ago, nakipaghiwalay ka sa taong, iniwan ka ng taong minahal mo ng 2 taon? Someone, di ba, na maybe unintentionally, binigyan mo ng kalayaan na dayain ka? Tama? Yes. Alright? Kinonsinti mo yung part na yun, tama? Opo. Ibinigay mo sa kanya yung kalayaan na gawin kang backup plan. Tama? Opo. At he was able to leave you whenever, di ba? Kung kailan niya ginustong iwanan ka. And anytime gusto niya mag-reach out, you are there for him. Tama? Yes, I'm sorry. What are you leaving for, Dayan? Sabi mo sa akin yan. Ano pa ulit? What are you leaving for? I just wanna ask lang kasi. Sabi mo sa akin, dali. Nandito ka ba sa mundong ito, Dayan, para payagan ang sarili maging backup plan ng isang tao? Na just because nararamdaman mo na, di ba, he can be there anytime for you, di ba? You're going to waste the time in the world para mag-antay sa isang bagay, di ba? Na from day one, it's been really uncertain. Naawa ako sa'yo. You've wasted a lot of time. Naisip ko rin po yun minsan, pero parang
Hindi kasi pwede na yan, di ba? Hindi kasi pwede na whenever he is okay, di ba?